What is up guys, AATV here. Meron na naman tayong biyahe ngayon. Papunta tayo ngayon ng Batangas. Pero bago yan, kitain muna natin si Ed Ride Moto dito sa malapit lang sa amin. Ayan guys, si Ed Ride Moto. Follow niyo siya. Siyempre, dating gawin, kikitain muna natin yung Lobo. Diyan lang ulit sa Shell, kung saan tayo lagi nagmi-meet up. Yung second checkpoint natin, Caltex Mamplasan, kung saan natin i-meet yung ibang tropa. Then after nun, Emrys Cafe ata yung pangalan. Agoncillo, Batangas siya. O magiging daan natin, exit tayo ng Eton. And then daan natin yan, Tagaytay. Madadaanan natin yung Fantasy World. So yun, samahan nyo kami sa biyahe namin. Tara, meet muna natin yung Lobo. So ayun na sila, apat na tayo dito. Marami-rami yata tayo ngayon, parang nasa 20 plus din. So gear up na kami guys. Biyahe naman kami ngayon papunta ng Mamplasan. Kikitain naman namin yung iba. Madami na agad tayo ngayon, 30 na tayo dito. O natin gawin pagkasama natin ang Lobo. So fill invest ang exit natin. Usually kasi kapag tayo lang, di ba, lagi tayong MCX. So yan, yung gasolina natin tsaka yung gears natin na para dapat sa endurance ngayong May 3 and 4, eh gagamitin na lang natin para sa ride na to. Ay nako, nakakapanginayang talaga yun. Pero wala naman na tayo magagawa eh. Hintayin na lang ulit natin. Kagandahan pa nun, si Tito, yung lagi natin kasama natin na naka ZX-10R, eh makakasali pa siya. Kasi uwi na siya, nagbabarko kasi siya. Uwi siya ng first week or second week yata ng July. So makakasali pa siya. Naalala niya sa vlog natin, lagi tayo nasisilaw sa araw, laging masakit sa mukha. Ngayon hindi na. Dual visor na yung gamit natin ngayon. Nalaglagan na naman tayo ng windscreen ng mic. Kaya shadow kasing malaki yung nabili natin. Sana di ganun kaingay. Grabe ano. Malapit na tayo sa Mamplasan guys. Doon nga pala si Moto Macho, kasama dapat na sa endurance yun. Bumili rin daw siya ng complete gears para sa endurance. Ayun, hindi tuloy. Ewan ko kung ginamit niya yun ngayon. Mamaya, makita ko sa inyo kung sino siya, baka nalimutan niya na eh. Asan kayo mga kaibigan? Alright. Dami natin ngayon guys, kasama natin BBMR. Yan o. Hanggang doon sa kabila. Hindi pala sila kasama, mali pala ako. Diba, okay na rin yun. Iba level ng mga to eh. Maboboard sa amin to mga to. Karamihan pala sa kanila naka-sports. Hi, morning. Ano? Tin. Oo nga. Ilan Diyos. Pagkalat ko kami Lord sa'yo. Na to. Yung ko ito pangyayan. Right Lord. Lord. Ingatan nyo rin Lord. Sabay natin yung agent. Stay po. Tapos yung Lord anak. Tapos hindi mo na. Amen. O, picture lang tayo dito. Ano tayo balik? Tama na tao. Wala si Dres. Yes. Next, ito lang. Teka pala sa iPhone. Hirap na uli kami guys. So biyahe na kami. Papunta kami ngayon ng Agoncillo, Batangas. Emrys Cafe yata yung pangalan nun. Dami natin ngayon. Parang nasa 20 plus ata. Let's go, let's go.
Patestingin natin sa high speed yung helmet kung maingay ba o hindi. In fairness, no, maganda siya. Sandaan yung takbo ko, pero hindi naman siya ganun kaingay. Tolerable naman. Unlike dun sa una kong gamit na HJC, pagka mabilis yun, maingay na masyado eh. Tsaka kinagandaan dito, ang lawak ng vision mo. Kitang-kita mo yung paligid. Ang bilis, ito na agad kami. Kasi galing na kami ng plaza eh. Parang 3 kilometers lang, exit na agad. Dito na makababa yung takbo. So magiging daan natin from Eton, then Valley, then Tagaytay, and then madadaanan natin yung Fantasy World. Then yun na. Ganda ngayon, nakisama ang panahon makulimlim, malamig ang hangin. Ang downside lang talaga sa akin itong helmet na to, no? Maganda yung itsura niya. Wala akong masabi sa itsura niya. Ang pinaka downside lang sa akin ito is yung pinaka paddings niya. Kailangan mo siya tanggalin ng buo. So parang hindi siya washable eh. And then nung nagkabit na ako ng intercom, nung tinry ko, although intercom ready siya, masyadong mababaw yung pagkakabitan ng speaker ng intercom. So ang sakit sa tenga, sumasabit sa tenga. Kinailangan ko pa siyang ukaan, kailangan kong laliman para hindi sumabit. And so pa, ang hirap itago ng mga kable. Doon sa una nating helmet, tinatago lang natin sa chick pad. Doon sa tela, sinusuot natin siya doon. So dahil nga buo siya, patanggalin mo siya, pasok mo siya sa loob. Ganun yung mangyayari. Kung sa ganda lang ng helmet, walang problema. Etong boots natin maganda rin. Dahil 5'9" ako, feeling ko parang naging 5'10" ako, 5'10 and a half. Dahil mataas siya, para makapal yung selas niya. So parang nadagdagan yung height natin. And then sa jacket natin, okay naman siya. Mas mabigat lang siya ng konti dun sa gamit natin dati na Nitro. Ang nagustuhan ko lang dito, malambot yung paddings niya. Makapal siya pero malambot. No? Dati kasi, yung una kasing gamit natin ng Nitro, ang kapal nun, tapos medyo matigas. So, pag nabebend yung siko, medyo masakit, no? Pag matagal na naipit. Unlike dito, parang wala kang paddings eh. Sana talaga hindi maingay yung mic natin. Siguro medyo lalakasan ko na lang yung boses ko. Oh, U-turn. Parang kaliwa dapat talaga. Parang dapat ata kakaliwa kami dun. Kaliwa nga dapat dun. Bakit ganon? Mali wow, mali This is the third time na ginamit natin tong boots. Medyo nakakapapa ako, no? Dahil makapal siya, minsan halos hindi mo ramdam yung brake tsaka yung clutch. O nasa break-in period pa tayo sa boots na to. Ayos na rin yun para bago dumating yung endurance, sanay na tayo. Pagdating dito, mainit na. Kanina ganda ng panahon Ngayon biglang init Ramdam ko na sa legs ang init dito sa likod. So napansin ko lang dito sa helmet na to, kahit na nakasara yung visor niya, hindi siya ganun kainit. Maganda yung airflow niya. Pero guys, kung gusto nyo ng mas magandang airflow na aero, piliin nyo yung Aero Commander 2. Kasi mas in-improve nila dun yung ventilation ng helmet, yung air vent niya. Buti pa dito 8:22 AM, malamig, makulimlim. Sa amin, sa Las Piñas, grabe init. Alas 8, alas 9 pa lang ng umaga, grabe na init. Tagal-tagal na rin, nung huli natin ginamit si ZX-10R sa ride. Ang hirap niya kasi dalayin Gaya ng panahon, ang hirap i-predict. Tulad nito, basa yung kalsada, naka-tail tidy yun. Kaya, kawawa tayo dun. Tsaka madulas siya lalo pag sa basa. O Tagaytay na kami guys. Ang ganda na ng panahon dito. Malamig, makulimlim. Baka mamaya pagbaba namin ng Batangas, mainit-init na uli. Kasi padagat na. Sticker daw. Wala, di tayo makakatigil. Sorry Manong. Sana pag bumalik ako dito makita kita. Bibigyan na rin kita. Bibigyan pa kitang balaklava.
At dahil napa-stopover na rin tayo dito, magdikita tayo ng sticker. Yan. Salamat po, Kape Moto. Kala ko nalipat na tayo eh. Hindi pa tayo dito. Pilot break. Baby break. Ay, may moto siya oh. Sana all. Ang lupit ng bago mong motor, no? Pare, hindi ko lang ginagamit isa eh. Wala na, tambay na lang yung isa. Ginagamit ko dun may, pag nilakad ko yung tropa, yung dun lang. Ito kahit malayuan, di ka pagod, no? Oo. Sarap. Biyahe na uli. Ito yung verses kanina na sinasabi ko. Yan, no? Ganda niya, no? Nakakamiss tuloy eh. Naalala ko tuloy bigla nang kumamit ako ng Versys 1000 nung nagpunta kami ng Quezon sa Caps. Doon kila Richard. Sarap gamitin. Kahit medyo maulan nun, okay din. Nagamit natin yung rain mode niya. So, mas na-feel natin na safe tayo. Ang hindi ko lang masyadong na-enjoy nun yung sports mode. Pero halos hindi naman na din kailangan. Dahil kahit yung road mode lang eh, malakas na. Sarap talaga mag-ride dito sa Tagaytay eh, dahil sa panahon eh. Kaya lang, minsan, lalo pagka weekends, sobrang traffic dito. Sa kagandahan pa pala sa helmet na to, kahit na 1,500 grams siya, plus minus 50, hindi mo siya ramdam. Gaya niyan, may nakakabit sa atin na camera, then meron pa tayong intercom, may mga wire sa loob. Nilagay tayo ng pin lock, ilang grams din yun. Kahit magkaan lang, pero halos hindi mo ramdam. Magkaan siya, magkaan dalahin. Mga guys, pa Batangas na tayo. Madadaanan natin yung Fantasy World dito. Alright, regroup ulit. Konti na lang kami. Ilan na lang kami? 2, 4, 6, 8, 10 na lang. Kalahati ang wala. Okay lang ba yung takbuhan natin? Okay lang. Nakakahabol ka naman eh, no? Basic eh. Basic sa'yo. Ako lang. Oh, malapit na kami. Sikip ng kalsada dito. Parang one way lang. Some pan-fried boneless wings. So habang naghihintay tayo ng order,
Tambay muna tayo sa viewing deck. Kalimutan natin magdala ng sombrero. May tsura natin, ang tikwas-tikwas ang buhok. Oh, dito pala sila. Oo nga, ayun. Gandang ito. Lahat yung natatanong mo. Biyahe. Mapapa sa akin yan. Aantayin ka naman. Yung ano ba yan? Basta may likuan na lang. Yun Ay, di ba ano yan? May drone si ano, si Multistrada. Ano ba yan? Wala kang tali, pwede mo tapon yan, tapos balik mo. Anong camera niya? May built yun na. Drone yan. Yung may camera. Layo pala na abot yun, no? Alam mo, HD. Buting gravity, kaya niya, no? 51. Lakas. Layo din, oh. Video. Galing, ganda. Linaw din. Oo, linaw. Panalo. Kaya na, oh. Ang layo na nang inaabot. Ayun na, oh. Dineto kahit malakas yung hangin, kaya. Guys, so Moto Macho, huwag nyo kakalimutan i-follow tong tropa natin, ha. Ito ba, Edride. Follow nyo rin yan. So yun guys, tapos na kami kumain. Naantay na lang din yung iba kasi late na na-serve yung pagkain. Sabay-sabay kasi yung order. Habang inaantay natin yung iba, pakita natin yung lineup ng mga motor ngayon. So meron tayo ditong ZH2 CF Moto 450 SR. And then meron tayong Ninja 1000 SX. Ito ay Suzuki GSX S1000. BMW GS 1250 na rally. Meron din tayo ditong Ducati Multistrada V4S. Ito ay Yamaha R6. Suzuki SV650. Ito yung kay Edride Ninja 500. Meron din tayo dito ang Honda CBR 650R, GSX S750, GSX S750 rin ata to. Kimco Exciting 400. Ito yung kay Moto Macho. Ayan, oh. Dinikit pa yung sticker natin ng ATV. Yay. Maraming salamat. Diyan yung sticker niya guys, oh. Check nyo yung page niya. Meron pa tayo ditong Versys 1000. Ito yung bagong motor ni Kuya Boyet. KTM na Adventure 790. Meron din 390. Yung sa anak niya. So ito yung sa presidente namin. GSXS 1000 din. Then Tracer 9GT. Ayan yung 390 sa tabi ng Tracer. And then yun pa yung isa. Bristol 500. Venturi. Alright, nakagear up na ulit ang lahat. Uwihan na tayo, pero this time hindi na tayo babalik doon sa dinaan natin kanina. Hindi na tayo dadaan ng Tagaytay. Pababa naman tayo. Sa kabila na tayo dadaan. Tanawan to exit natin. Biyahe na uli. Oy! Buti na lang talaga. Itong si Toby dinala natin. Kung yung 10R, ay nako, kawawa. Oh.
bago natin tapusin tong video na to, syempre, gaya ng dati, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Idol Gala ni Dos Motovlog. Shoutout din kay JP Neri. Shoutout kay Idol Rod Bet Del Rosario. At kung nagustuhan tong video na to, please don't forget to subscribe, leave a like and comment, share this video, and ring the notification bell.